Finish ko last time. Growth. Tungkol sa? Growth. Tungkol sa growth o yung sa Tagalog ay paglago. Okay? Sana po natatandaan pa natin yung mga reason bakit hindi tayo nag-grow. And ano ba yung mga dapat natin gawin para mag-grow? Okay? Today, ang pag-aaralan natin today is yung kadugtong ng growth. Ngayon, nag-grow ka na. Ano na yung gagawin mo? Okay? Ano na yung gagawin mo? Okay, yung lesson natin today is, lesson tuloy. Yung pag-aaralan natin today is, yung teacher, ano mo. Pero, we need to grow our personal lives sa pananampalataya and sa ministry na meron tayo. Okay, I guess na sana each one na nandito sa loob ng church natin ay part ng isang ministry, ano? Ngayon, simulan ko yung question. Ito yung question. Nag-grow ka ba o tumatanda ka lang? Ito yung question. Baka mamaya, tumatanda ka lang sa edad, tumatanda ka lang sa size mo. Dati maliit, sa tagal ng panahon nagsisimba ka, tumakad ka lang, pero hindi ka nag-grow. Lumapad ka lang. Okay? Pero hindi ka nag-grow. Sabi diyan, grow up. Di ba last time sabi ko, lumago kayo. Okay? Lumago sa pananampalataya, lumago sa ministry, lumago on how to handle problems. Okay? Grow up in attitude. Paano ka ba mag-ugali sa loob at labas ng church? Okay? Grow up in your relationship with other people. Paano ka ba makitungo sa iba? And grow up sa relationship natin sa Panginoon. Okay? The question is, totoo ba na nag-grow kayo? Okay? Because sometimes, sabi ko nga, baka tumatanda lang tayo pero hindi tayo nag-grow. Ano? Yung growth nga, di ba, sabi ko last time na nag-message ako, yung growth ay hindi lang patungkol sa gaano kayo katagal nagsisimba. Ano? Yung growth ay kung paano lumalalim yung pananampalataya mo between you and God. Okay? Ngayon, yung spiritual maturity na meron tayo ay hindi lamang nasusukat sa gaano ka katagal magsimba at kung gaano ka kadalas magsimba. Ano? It measured how much you become a Christ-like. Diba sabi, ang purpose naman natin or ang reason natin bakit tayo nabubuhay ay gusto nating mamuhay ayon sa buhay na meron ng Lord. Tama po? Amen. Diba? Yun dapat. Kaya yung mga preaching na kailangan mo ipakita pagmamahal, obedience, okay? Yun yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Bible. Kung paano mamuhay gaya ng Lord. Okay? We are growing towards to Christ. Okay? Papunta dapat sa Kanya. Walang growth na, eto si Lord, dito ka papunta sa kabilang side. Diba? Walang growth na, eto si Lord, dito ka sa kabilang side. Dapat yung growth na meron tayo, papunta sa Kanya. Amen po ba? Amen. Okay. Yung topic natin ngayon ay pinamagatang, yung last time ay growth lang. Lumago kayo. Ngayon naman, ano yung gagawin mo after mo mag-grow? Okay? Ang sagot, eto yung title natin, grow up and then go out. Okay? Yun yung pag-aaralan natin ngayon. Okay, meron lang po akong 4 na puntos na pag-aaralan ngayon na eto yung mga signs na nagpapakita na nag-grow ka na. Okay? 4 na signs ito. Number 1, growing up means changing the way you respond. Okay? Kung dati, bago ka makakilala sa Lord, pagka nahirapan ka, ano pinupuntahan? Kaibigan. Okay. Ano ginagawa kasama mga kaibigan? Sumisya. Nagsasaya. Ano? Naglalaro. Kung ano ginagawa kasama ng kaibigan. Sabi sa point number 1 natin, Sumisyat pa kami. Pasko ka dyan.
Bawal po, ano? Sabi dyan, the more na nakakilala ka na kay Lord, growing up means changing the way you respond. Kung dati, pag namoblema ka, ang pupuntahan mo kaibigan, iinom. Okay? Ngayon naman, ang pupuntahan mo kaibigan, pero pwedeng nasa church. Pwedeng kaibigan na pastor. Pwedeng kaibigan sa ministry. Ano? Ibig sabihin, meron kang same problem, pero magkaiba na yung respond na meron ka. Dahil nakilala mo si Lord. Okay? Hindi lahat kailangan nating damdamin. Hindi lahat kailangan nating harapin na mag-isa. Kaya nga mayroon tayong mga pastor na the purpose na bakit sila nandyan to guide you. Kasi sila yung mga pastol natin na yung magtuturo ng tamang daan. Okay? And tayo naman as a believer, as someone na naniniwala sa Lord, tayo naman yung mag-a-apply ng mga bagay na tinuturo ng pastor natin. Amen po ba? Amen. Okay, minsan, ang isang tao immature, mabilis mag-react. Okay? Na konting masaling mo, react agad ng masama. Mapagsabihin mo ng konti, tampo agad. Okay? Sabi niya, minsan we create problems inside our hearts. Napagalitan ka lang. Ba't hindi ka nag-practice ngayon? Palagi na lang ako'y nakikita ni bro. Palagi na lang ako'y napapansin ni pastor. Ang gusto lang naman ni pastor ay mag-practice ka. Ang gusto lang naman ni bro ay galingan mo sa pag-aaral mo. Pero, yung isip or yung mentality ng isang taong immature, akala natin pinagagalitan tayo. Akala natin pinag-iinitan tayo. Akala natin pinatatamaan tayo palagi. Hindi po ganon. Okay? Sabi nga, ang sign ng isang pagiging growth na Christian ay iba na kung paano mo i-deal yung mga problem na meron ka. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi diyan, maturity is having the power to react, but having the wisdom to respond differently. The more na mas nakakilala tayo kay Lord, iba na kung paano natin i-deal yung problema na meron tayo. Kung dati, pagka nakaranas ka ng problema, ang unang-una mong tatawagan kaibigan mo para uminom, para makalimot. Pero ngayon, bilang ikaw isang Kristiyano na, kapag ka ng problema ka, sino una mo tatawagan? Si Lord. Okay? Eto, bigyan natin ng isang story na, same problem pero different kung paano niya i-handle yung problem. Halimbawa, may isang bata, katulad nito, ito, yung maliit na to, si Andrew, for example. Nung bata siya, naglilinis siya nung kasama ng papa niya. Okay? Tapos, kalauna, sa sobrang likod ni Andrew, nakabasag siya nung paboritong tasa ng tatay niya. Okay? Nakabasag. Ngayon, syempre, si Andrew naman ay, unang-una, syempre, ang reaction ng bata, dapat hindi ako mapagalitan. Tama po? Ano gagawin? Nabasag. Itinago sa ilalim para hindi makita ng tatay. Okay? Kalauna, nung naglinis ulit yung tatay, parang napapansin niya nawawala na yung paborito niyang tasa. Naglinis, hinanap. Nakita, nakatago, basag. Dalawa lang silang naglilinis ng tatlong anak niya. Tinanong niya, anak, sabi niya, ikaw ba yung nakabasag nung cup? Nung tasa na paborito ko? Siyempre, ang unang mentality ng bata para hindi pagalitan, no, hindi po, papa. Hindi po ako yung nakabasag niyan. Si Mama. Si Mama tuturuan ng iba. Okay? Ngayon, siyempre, alam ng tatay na dati lang walang naman sila magkasama sa bahay. Alam mo anak, ang nakakalungkot. Sabi niya, hindi naman ako nalulungkot dahil nabasag mo yung tasa eh. Nalulungkot ako dahil itinago mo sa akin. Dahil nagsinungaling ka sa akin. Okay? Then nagkaroon ng realization yung bata. Dumating panahon, nagkaroon ng asawa si Andrew, nagkaroon din ng anak. Same, meron din siya paboritong tasa. Nabasag nung anak. Siyempre, ang tatay naman, pag ang paborito mo ay yung mahalagang bagay sa'yo ay nasira, na
ang unang reaction ng tatay ay, syempre magagalit ka. Tama po? Ngayon, naalala niyo yung nangyari sa tatay niya nung bata siya. Ngayon, tinausap niya yung anak niya, gentle. Alam ko, ganito, ganyan. Ibig sabihin, nag-grow si Andrew. Na yung same problem niya noon, na meron siya, sa same problem na dinadanas niya ngayon, magkaiba yung respond na meron siya. Tama po? Ganon din po sa spiritual life. Ano? Kung dati, di ba sabi, hindi naman dahil naging Kristiyano ka, hindi ka na makakaranas ng problem eh. Dati, dinadanas mo na mawala ng pera, maghirap. Ano yung nagiging mo? Utang dito, utang dyan, utang ganon. Pero nung nakakilala ka kay Lord, iba na yung magiging respond mo. Pwedeng dumating sa point na mangungutang, pero iba na yung mentality na meron ka. Gagawan mo na ng paraan para ma-resolve yung problem mo. Kung dati, sa pag-aaral, parang ang gusto mo na lang mangyari, itigil ko na lang para sa mga nag-aaral. Pero nung panahon na kilala ka na kay Lord, nag-grow na yung pananampalataya mo kay Lord, iba na yung pananampalataya na meron ka. Kahit mahirap, kaya mo. Ano? Ibig sabihin po, ano? Yung growth na meron ka, hindi lang yan simple na makita mo ngayon, bukas meron na. Ano? It's a process. Katulad nung buto, may napanood ako sa Facebook kagabi lang, yung buto, nawawalan siya ng ganang mag-grow, pataas. Dahil merong bato na nakadagan sa kanya. Pero kalauna, na-realize niya na may tumubo na sa kanya ugat. Kailangan pala munang mas lumalim na. Mas lumalim yung pananampalataya mo kaya bago ka mag-grow pataas, makita ng ibang tao. Di ba po? The more na magano kabigat yung bato na nakadagan doon sa may buto. Di ba? Kung mahina yung foundation ng ugat na meron ka pababa, hindi mo kayang alisin yung bato na yun. Pero the moment na malalim ka na, okay, kahit gaano kalaki yun, kahit nasa simento, kaya niya lumabas eh. Amen po. Ganon din po sa pananampalataya na meron tayo. Okay? Kailangan mo lang palalimin yung sarili mo sa pananampalataya bago mo ipakita sa lahat na nag-grow ka na. Okay? Number 1 po, tatandaan natin, growth means you respond differently. Okay? Iba na yung pananampalataya na meron ka the moment na nakilala mo yung Lord. Amen po? Amen. Amen. Okay? Number 2, sabi yan, growing up means moving from serve to serving others. Okay? Diba? Kung dati, nung bago ka, ikaw palagi yung kinakamayan ng lahat. Tama? Nung bago ka. Ngayon, kailan darating yung panahon na ikaw naman yung kakamay sa mga bago? Or 5 years, 10 years ka nang umaattend sa church, ikaw pa rin yung kinakamayan. Di ba? Do you think meron kayang growth doon? Ikaw yung dati ng bago, hiyang-hiya pa rin na tumamay. After 10 years, ganun ka pa rin ba? The question, may growth ba na nangyari? Okay? Kaya ba mga sagot niyan? Sabi diyan sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Okay? Kahit si Lord Jesus Christ, di ba, kung mapapansin ninyo, ipinanganak si Lord Jesus Christ dun sa pinaka-lowest point. Di ba? Di ba, yung si Lord naman, pwede siya ipanganak sa mamahaling ospital. Ipinanganak bilang isang pinakamayaman para maghari sa lahat. But, pinili ng Lord na doon siya mag-start sa pinakamababa. Sa sabsaban pa siya pinanganak. Okay? Dumating sa point na hanggang sa mamatay siya, ay kinokondemn siya. Tama po? Ngayon kasi, sa atin, kung mapapansin yung bata po tayo, normal sa atin na sabihin na, ano ulam? Ganyan, yeah. Mama, pengi pambili, ganito ganyan. Pa, ganito ganyan. Okay? Pero as we grow older, hopefully dapat natututo tayo maging responsible.
Unti-unti dapat. Kung dati, nung bata ka, si nanay, tatay pa nagbibihis sa'yo. Nag-grow ka, tama, tumatanda ka. Natututo kang ikaw na mag-isa. Nag-high school, hanggang sa ikaw na yung tumanda. May growth na nangyayari, tama po. Dapat ganun din sa pananampalataya natin. Okay? Kung dati, ang mentality natin nung bago tayo, ano ba yung may i-offer ng church sa akin? Okay? Meron kayang merienda sa church? Ganyan. Kasi dati po nung bago-bago ko, as dito sa tumutugtog, pag wala talagang merienda, hindi kayo magpa-practice si Brother Piolo. Kasi walang merienda eh. Ganon yung mentality naming dalawa dati. Parehas pa kami magtatago. Si Piolo, susunduin pa hanggang computer shop. Ako naman, magtatago sa kwarto, kunyari may sakit. Diba? Kasi ganon yung bago. Pero look at me now. Di ba? Nagtuturo na. Di ba? Nagsishare na ng Word of God. Naglilid na. Ibig sabihin, may growth na nangyari. From dati, ikaw yung nagtatago. Ngayon, ikaw yung hinahanap. Ikaw yung hinahagilap kung saan ka man nagtatago. Pero ngayon, di ba? Sabi nga, ikaw na yung dapat gumagawa ng sa iba. Di ba? Meron ng growth, di ba? Amen? Kung dati, puro ikaw yung binibisitation, parang it's time na dapat ikaw naman yung mag-visit sa iba. Di ba? Sabi nga sa point number 2 natin, hindi yung growing up means moving from being served to serve others. Di ba? Kung dati ikaw palagi yung pinagsisilbihan, pinag-aayos ng upuan para may maupuan ka maganda, kailan darating yung panahon na ikaw naman yung mag-aayos ng upuan para sa iba? Okay? Eto, bigyan natin kwento. Okay? Bigyan natin ng kwento. Sabi dyan, may isang halimbawa sa church ulit. Si Andrew ulit, para si Andrew na lang. Okay? Para hindi naman yung nagigets. Si Andrew, syempre, sobrang sipag niyan. Sobrang sipag niyan. Pasok yung church. Makita niya, maaga pa eh. Maaga pa. Pasok siya, nakita niya magulo yung church. Ano kaya yung pwede kong gawin, sabi niya. Naisip lang niya sa sarili niya. Naisip niya na, baka dapat ako naman yung mag-ayos ng church natin. Dumating point, ayan, nag-aayos. Halimbawa, sobrang laki ng church natin hanggang doon. Makita niyo si Andrew, ganun lang kaliit, ano po? Nag-aayos ng church. Ngayon, may dumating na kapatiran. Okay? May dumating na kapatiran. Ang question, sa isip ng kapatiran na bagong dating, baka trabaho niya yan. Kaya siya yung nagpapakahirap gawin yan. Ginawa ng kapatiran na bagong dating, nilagpasan lang si Andrew. Naupo, doon sa nakaayos na. Ngayon, may dumating ulit. Hindi, trabaho niya yan, kaya niya ginagawa yan, trabaho niya yan. Nilagpasan din yung nag-aayos ng upuan, umupo. Ngayon, dumating ngayon si pastor. Okay. Tinanong, Bro Andrew, bakit hindi ka nanghihingi ng tulong? Sabi niya. Bakit hindi ka nanghihingi ng tulong? Kita mo, pagod na pagod ka na. Sabi niya, Pastor, it's not about yung ako lang eh. It's about initiative. Na hindi ko naman trabaho to, pero kailangan to ng church. Kaya ko to ginagawa. And ginagawa ko to para kay Lord. Hindi naman para sa ibang tao. Ano? Nung time na sinabi ni Andrew yon dun sa may pastor, diba? Parang ma-realize niya na etong kapatiran na to, hindi lang siya nag-grow sa ministry na meron siya. Pero nag-grow yung pananampalataya niya kay Lord. Amen po? Diba? Sabi niyan, ano ba yung may tutulong mo? Ito pa, lagi ko sinasabi, kung hindi ka man makatulong, sana huwag ka nang dumagdag. Okay? Katulad nga si Lord. Di ba? Si Lord, siya mismo naghugas ng paa ng mga apostol niya. Si Lord, siya mismo, iniwan ng mga
taong naniniwala sa kanya nung panahon na siya ay ano tawag doon? Nung panahon na siya ay ano tawag doon sa word na Mami. yun? Yung inaano na siya, Gcash yung pinapahirapan na siya. Ano? Yung may mga apostol na tumanggi sa kanya. May apostol na nag-betray sa kanya. At may apostol na umalis. Okay? Sabi yan, ano ba yung kaya mong ibigay kay Lord? Kung dati, ano ba yung kaya ibigay ng church para sa akin? Sana ngayon, after 10 years, ano na ba yung maipaglilingkod ko sa Lord? Ano? Kung ikaw ay dating sineserban, ngayon, after 10 years, sana ikaw naman na yung nag-serve. Amen po? That is sign number 2. Na kapag ka ikaw na yung nagsiserve ngayon sa mga bago, ano? It's sign of maturity. Amen po? Amen. Okay. Number 3. Yung number 1 kanina, iba ka na. Okay? In short, iba ka na. Tulad ng dati. Number 2, ikaw na yung nagsiserve ngayon. Ngayon, number 3 naman, growing up means learning to live like Jesus. Okay? Learning to live like Jesus. Kailangan mo nang mamuhay ayon sa buhay na meron ang Lord. Kung dati ginagawa mo, ay kung ngayon ginagawa pa rin yung buhay na meron ka dati, baka hindi ka pa nag-grow. Baka kulang pa. Okay? Sabi dyan, John 13 verses 34 to 35. Kung meron kayong Bibles, sabahan niyo po akong i-open. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Alam niyo po ba, minsan, hindi ko naman pinagkakalat sa lugar na meron ako na ako ay isang Kristiyano. Okay? Ewan ko po kung na-experience ito hindi ko naman pinagkakalat na born again Christian ako. Okay? Pero, sa isang prayer lang, nare-recognize na ikaw ay isang born again. Sa simpleng pananalita mo, mare-recognize na ikaw ay isang born again. Kasi ibig sabihin, dun pa lang sa mga simpleng way na yon, nakikita ka na ng ibang tao na ikaw ay isang Kristiyano. Amen. Or ikaw yung someone na pagsasabihin na Kristiyano pa man din. Di ba? Akala ko Kristiyano yan. Di ba? Ibang-iba kung paano i-describe yung isang Kristiyano. Okay? It's because they see how we live. Paano ka ba mabuhay ayon sa buhay ng Lord? Sabi dyan, Jesus said something very powerful. Hindi niya sinabi na makikilala ka ng lahat because marami ka lang alam na Bible verse. Hindi ka makikilala ng lahat dahil linggo-linggo ka lang umaattend ng church. Or hindi ka makikilala ng lahat kasi magaling kang tumugtog, magaling kang kumanta. Pero ano yung sabi ng Lord? They will know that you are my disciples if you love one another. Okay? Kung minamahal mo yung kapwa mo. Okay? Pero let's be honest, di ba? Sabi, makikilala ka daw kapag nagpapakita ka ng pagmamahal sa iba. Okay? Pero let's be honest, madaling magmahal sa taong mabait sa atin. Tama? Madaling magmahal ng mga taong nakakatulong sa atin. Okay? Madaling magmahal ng mga taong walang nagagawang mali sa'yo. Pero dito masusukat yung pagmamahal na meron ka. Kapag ka na-disappoint ka na ng tao, pareho pa rin ba yung pagmamahal na meron ka? O pareho pa rin ba yung pagmamahal na meron ka doon sa mga taong nakasakit sa'yo? Okay? Pareho pa rin ba ng pagmamahal na meron ka doon sa mga taong nag-condemn sa'yo? Yun ang challenge. At yun ang mahirap. Di ba? Madaling magmahal, pero mahirap magmahal doon sa mga taong nakagawa sa'yo ng tama. Pero ang sabi ng Lord, di ba? Mahalin mo yung kapwa mo. Okay? Hindi ibig sabihin nito ay okay lang yung ginagawa nila.
Hindi ibig sabihin na hayaan mo na nang napaulit-ulit ka nilang saktan. But forgiveness means I will not allow what you did to control who I am becoming. Ano? Hindi mo i-allow yung negative emotion na meron ka para maging ikaw yun. Ano? Diba? Minsan dahil sa galit na meron tayo, nagiging ibang tao tayo. Dahil sa disappointment na meron tayo, ibang tao ka na. Okay? Nakokontrol ka na emotion na meron ka. Diba? Yun yung challenge natin bilang isang Kristiyano. Ano? Sabi dyan, di ba? Growing up means learning to love like Jesus. Dumating sa point na, yun nga, nabitray si Jesus, ni Judas. Pinagkaila siya ni Peter. Di ba? Umalis yung mga apostol niya iba. Pero nung napatunayan ni Jesus, or pinatunayan niya kung gaano niya mahal yung mga apostol niya, patuloy silang naniwala. Tama po? Na, to the point, kasi napakasakit ma-betray. Tama? Ang sakit ma-disappoint ng mga taong nasa paligid mo. Pero dun sa ginawa ni Lord Jesus Christ, hanggang mamatay siya sa krus, hindi naman siya nagtanim ng sama na loob. Tama? Ano ba ginawa niya? Pinag-pray niya. Diba? So, that means na bilang isang grown Christian, we need to live like, or we need to love like Jesus. Amen po? Yes, mahirap for us, human, na gawin yon kasi may mga emotions tayo. Pero yun nga yung purpose. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Lord? To learn. Okay? To apply kung ano yung ginawa at gustong ituro sa atin ng Lord. Amen po? Number 1, sabi dyan, diba, number 1 kanina, kailangan iba ka na pag nakakilala ka na kay Lord. Yung number 2, ano yung number 2? Ito na. Kung dating ikaw ay pinagsisilbihan, dapat ikaw na ngayon ang magsisilbi. Okay, number 2. Number 3, learn to love like Jesus. And yung number 4, growing up means taking responsibility for your own faith. Okay? Hindi porket inintroduce ng mga kaibigan mo si Lord sa iyo, ganun na yung pananampalataya mo. Ako, hindi porket sinabi ni mama, ni papa mo na magsimba ka, yun na yung pananampalataya mo. Ano? Dapat po, yung pananampalataya ay meron tayong personal connection with God. Ano? For example, hindi pwedeng faith lang ng ibang tao ang aasahan mo. Hindi, pinagpipray naman ako ni mama. Pinagpipray naman ako ni papa. Nagsisimba naman yung mga kapatid ko. Di ba? Sabi diyan, hindi pwedeng faith lang ng ibang tao nakabata yung faith na meron ka. Dahil nagsimba si mama, magsisimba ka din. Dahil nagsimba si ate, sasama ako doon. Paano pag hindi nagsimba si mama at si ate? Hindi ka na rin magsisimba. Ibig sabihin, wala kang personal relationship with God. Diba? Umabot po sa point na buong pamilya ko hindi na nagsisimba. Umabot sa point. Umabot sa point na ako na lang yung natitira sa amin. Pero anong prayer ko? Diba? Sana maisama ko ulit sila. Diba? And, ayun, umabot sa point na nagkahiwa-hiwalay kami, saan kami nagsisimba. Diba? Napunta ako dito, napunta ako saan. Kasi, I have my own personal relationship sa Lord. Diba? Pero kung halimbawa, nakadepende sa nanay ko yung pananampalataya na meron ako, pag nagsimba siya, magsisimba din ako, hindi ka mag-grow as a Christian. Okay? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makasurvive sa faith na meron yung ibang tao. Di ba? Hindi dahil kasama ka sa ministry, kung ano yung nangyari sa ministry, yun lang yung faith na meron ka. Ano? You have life outside your ministry. Doon ko napatunayan, nung dati, puro ako nasa music ministry, meron pa palang buhay outside my ministry. Yun yung deacons. Merong singles ministry.
Ano? Ibig sabihin, kung dati nasa music ministry lang ako, binibigyan ako ng mas magandang responsibility ng Lord. Dinala niya ako sa singles. Okay? Dinala niya ako sa deacons. Ibig sabihin, dun pa lang, sa process na yan, from that sa children ako, naging youth, naging singles, napunta sa deacons, merong growth na nangyayari. Pastor daw susunod, sabi ni Pastora. Yeah? Kung yun ang gusto ng Lord, diba? Why not? Diba? Kasi gusto mo pag-grow. Tama? Meron pagbabago sa buhay na meron ka. Okay? Malapit na po ang mayari. Sabi niya, you need to know Jesus personally. Kailangan meron kang personal relationship with God. Amen po ba doon? Amen. Okay, sabi diyan, i-summarize natin yung nangyari. Growing up in every way into Christ. Sabi sa number 1, changes. Kapag ka nag-grow ka na, iba na kung paano i-handle yung mga bagay. Pangalawa, moves from being served to serve. Kung dating ikaw yung pinagsisilbihan, ngayon ikaw naman ngayon ang magsisilbi sa kanila. And number 3, learns to love like Jesus. Kung paano pinakita ng Lord yung pagmamahal na meron siya, yun yung gustong gawin natin, mga Kristiyano, ngayon. Okay? And last, takes responsibility for their own faith. Okay? Tandaan natin, growth doesn't mean perfection. Hindi naman dahil nag-grow ka na ay hindi ka na nagkakamali. Ano? Growing Christians still make mistakes. Nagkakamali pa rin po tayo. May weakness pa rin tayo. Ano? Dahil hindi naman dahil Kristiyano ka na ay wala ka ng kahinaan. May struggles pa rin at mas lalong struggle the more na mas lumalalim pa na na-remember ko lang, usapan namin. Kapag ka pala nag-grow na yung pananampalataya mo, mas liligligin ka ng Lord. Yes. Kaya dapat matuwa tayo na nililiglig tayo ng Lord. Di ba? Ibig sabihin, nakikita ng Lord na mas lumalalim yung pananampalataya mo sa Kanya. Or baka ikaw yung tao na kapag ka nakaramdam ng liglig, umaayaw na. Di ba? Na baka ikaw yung pag nakaramdam ng hirap, nahihirapan ka na sa ministry na meron ka, umaayaw ka. Or dahil gusto lang ng magulang mo na matuto ka ng ganito, kaya ka nag-aaral. Ano po? Sabi nga sa number 4 natin, kailangan maging responsible ka sa faith na meron ka. Amen po? Amen. Okay. Ngayon, pwede nating tanongin yung sarili natin. Kung nalilito pa tayo, saan mo kailangan mag-grow? Okay? Ikaw pa ba yung taong mabilis magalit? Okay? Ikaw ba yung taong ayaw na magmahal ng kapwa niya tao? Ano? Dahil sa galit na meron siya. Sabi nga, balikan natin simula na tanong. Tumatanda ka lang ba o nag-grow ka? Yun yung question eh. Doon sa mga 4 na signs na na-discuss natin, meron kaya nangyaring ganun sa buhay na meron ka? Okay? Grow up. After you grow up, you need to go out. Diba? Ang pinaka main na trabaho natin bilang isang Christian, go out and make disciple. Diba? Yan yung pinaka main purpose natin. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Lord? Para pag natuto na tayo na yung mag-share sa ibang tao. Amen po? Yes. Amen. Ngayon, ang question, kailan lalakas yung loob mo na tumayo dito sa harapan? Kailan mo susubukan mag-share? Kailan mo susubukan tumayo ng mag-isa? Okay? Or kailangan mo pa rin ng tulong ng pastor? Yes, kailangan pa rin natin. Pero hanggang kailan? After 20 years? Diba? After 25 years? Pag nakahiga na lang? Ano? Ayan, sabi nga, a tree does not grow simply to become taller. It grows to produce fruit. Diba? Hindi naman yung mga puno, hindi lang naman yan nabubuhay dahil lumalaki lang. Ano?
sila'y nabubuhay para mag-produce ng bunga. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Hindi tayo katulad ng isang punong walang bunga, but rather, tayo isang puno na malalim ang ugat at magpuproduce ng bunga. Ngayon, sa 10 years, sa 5 years, sa 7 years na umattend ka na ng church, nagkaroon ka na ba ng bunga? Or still, tumutubo ka pa rin? Hindi naman nagmamadali yung bunga na meron tayo, pero sana po may progress. Ano? Sana nag-grow yung puno na meron tayo. Amen. Okay? Amen po? Amen. Okay, pwede po bang sabihin lang natin to, sabay-sabay lang. I will not grow older. Sabay-sabay, ready? 1, 2, 3, go! I will not grow older, Because I will grow up. because I will grow up. I will not remain the same. I will not remain the same. I will grow my faith. I will grow my faith. I will grow my love. I will grow my love. I will grow in service. I will grow in service. I will grow in obedience. I will grow in obedience. And I will grow into Christ. And I will grow into Christ. The moment that I grow, The moment that I grow, I will go out. I will go out. Sana po yung declaration na yan ay mangyari sa susunod na panahon. Amen po? Amen. Okay, hanggang doon lang po yung message na meron ako. Sabay-sabay po tayong tumayo. Pag-pray po natin.